Pwede ba kitang makausap, Vince? Ano yung naririnig ko sa ibang staff na may nagpupunta ritong babae at lagi kang hinahanap pagkatapos ng shift ko? Ang pakilala niya sa mga tao dito? Fiancé mo raw siya? Totoo ba yun? Mahal, hindi yun totoo, okay? Oo, may kaibigan akong babae na pumupunta rito to dine in. Pero hindi totoong fiancé ko siya. O kahit pa girlfriend o nililigawan. Alam mo namang ikaw ang gusto kong pakasalan, hindi ba? Nangako ko sa yung ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kung ganun, paano mo ipaliliwanag tong isang kapares ng hikaw na nakita ko sa ilalim ng mesa mo? Hindi akin to. Walang ibang babaeng pumapasok dito kundi ako lang. Kanino to? Sa kanya ba? Fine. Oo, Joyce. Pinapasok ko siya rito. Pero I swear, hindi ko siya babae. Hindi ko magagawang lukuhin ka, mahal. Tapat ako sa'yo, kaya please, huwag mo na akong pagdudahan. Mahal na mahal kita. Siguraduhin mo lang. Dahil alam mo ang mga bagay na ginawa ko para sa'yo. Oo, boss kita. Marami ka nang naitulong sa akin at sa pamilya ko. Pero sana alam mo rin kayang-kaya kitang iwan sa oras na malaman mong niloloko mo ko. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Pero hindi yun sapat para pagmukhain kong tangang sarili ko sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Oo, Joyce. Pangako. Wala akong kagaguhang ginagawa sa likod mo. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko nakakayanin pang may mawala na namang importanteng tao sa buhay ko. Maniwala ka sa akin, mahal. Ayokong pati ikaw mawala pa sa akin. Alam mo namang ikaw na lang ang meron ako, hindi ba? Huwag mo akong iiwan. Ito ang Aswang Radio. Nakarinig na ba kayo ng kwento kung saan mabait ang aswang at hindi kumakain ng tao? Paano kung malaman mo ang taong mahal mo ay may mga bagay na tinatago sa'yo? At yun daw ay protektahan ka mula sa mga bagay na maaaring makasakit sa'yo. Patatawarin mo pa rin ba siya kapag nalaman mo na ang totoo? Paano kung imbis na protektahan ka niya sa pamamagitan ng paglilihim, mas lalo ka lang mapapahamak at masasaktan? Anong gagawin mo? Kung may kasagutan ka sa tanong ko, paki-comment naman po ang mga sagot at gusto kong magbasa ng mga sagot ninyo. Kung gusto mong malaman kung ano nangyari matapos kong kumprontahin si Vince at ano magiging papel ng babaeng yon sa istorya naming dalawa, pakinggan mo ang kwento ko hanggang dulo ng malinawan ka. Gusto kitang batiin ng pinagpalang araw, DJ Rosana, pati na rin sa inyong mga tagapakinig dito sa Aswang Radio. Ako nga po pala si Joyce, hindi ko tunay na pangalan. Ako po'y 33 anyos na ngayon at nangyari ito, 5 taon na rin ang nakalilipas sa aming probinsya. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan para maiwasan ang mga katanungan ninyong lahat. Ayaw ko din na may makakilala sa akin kung sino ba talaga ako o ang ibang taong mababanggit ko sa karanasan kong ito. Noong mga panahong yun, naging nobyo ko po ang boss kong si Vince. May-ari po siya ng isang Spanish cuisine restaurant at ako po ang manager doon. Sa 1 taon kong pagtatrabaho sa kanya, nagkamabutihan po kaming dalawa hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. Pero pagdating na 3 taon namin, nagsimulang subukin ang pagmamahalan naming dalawa. Unti-unting nasira ang tiwala ko sa kanya nang malaman ko ang mga bagay na itinatago niya sa akin. Hindi lang ako ipinahamak ng pagsisinungaling niya, kundi munti ko nang itong ikamatay. Dahil sa malagim na katotohanan hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Hindi yata dumadalaw si Vince itong mga nakaraang linggo. May problema ba kayong dalawa? Wala naman po pa. Busy lang talaga siya nitong mga nakaraan. Inaasikaso niyo yung itatayo niyang coffee shop kaya hindi makadalaw dito. Kapag naman may libreng oras siya, dadalaw naman yun dito. Bakit, Crisanto? Nabibis mo na ba ang nobyo ng anak mo? Hindi ba wala ka pa rin namang tiwala sa binatang yun hanggang gayon? Tinatanong ko lang naman. At oo, mas boto pa rin ako sa
kababata ng anak nating si Jules kesa nung kay Vince. Pero sino ba naman ako para diktahan ang anak ko sa kung sino ang dapat niyang mahalin? Ako ay nagtatanong lang naman tungkol sa hindi niya pagpunta rito. Lalo na't nababahala rin ako dahil may nasabi ako sa kanya nung nakaraan. Baka yun ang dahilan kung bakit hindi siya bumibisita. May nasabi ka sa kanya nung nakaraan pa? Hindi ko yata alam yan. Wala rin naman siya sinasabi sa akin. Hindi naman sa nangingialam ako sa relasyon ninyo, anak. Pero noong minsan kasi, nakita kitang umiiyak nung hating gabi bago ka pumasok sa kwarto mo. Inisip ko kaagad na dahil sa kanya kaya sinabihan ko siya na kung pinapaiyak ka lang din naman niya iwalayan ka na lang para hindi ka na mahirapan pa. Ay, Diyos ko, Crisanto. Ikaw talaga'y may kagalingan di manghimasok talaga sa buhay ng anak natin, ano? Hindi ikaw ang magdidesisyon yan para kay Joyce. Sigurado naman ako kapag nahihirapan na siya, ay siya mismo ang makikipaghiwalay kay Jules para namang hindi mo kilala tong anak natin. Papa naman, hindi naman po dahil kay Vince kaya ako umiiyak noon. Oo, frustrated po ako pero hindi naman siyang dahilan. Napagod lang ako nun sa resto at may mga staff pang hindi marunong sumunod sa akin. Hindi mo naman ako masisisi kung ganito kita pinaprotektahan, anak. Ikaw ang nag-iisa naming anak ng mama mo. Babae ka pa. Siyempre, ayoko namang masaktan ka. Hindi ko naman sinasadyang makapagsalita ng ganoon. Kaya, napapaisip din ako. Baka sumama ang loob sa akin ni Vince. Hindi naman po ganun si Vince pa. Pero sige po, susubukan ko na lang din siyang kausapin tungkol dyan at sasabihin ko na lang din hindi mo kamo sinasadyang makapagsalita sa kanya. Sige, anak. Mabuti pa nga. Kumusta naman po kayo dito sa bahay pa? Napapaikot niyo pa ba yung binigay kong puhunan sa inyo para sa pagbebenta ng mga merienda? Ay oo naman, anak. Pag nga linggo'y sinasadya ko pang pumwesto ron sa labas ng simbahan habang naiiwan ang tatay mo rito sa tindahan. Bukod sa nakakapagsimba ako, ay maraming bumibili ng kakanin pagkatapos ng misa. Mabuti naman po. Sa susunod, samahan niyo na rin ng lutong ulam ang mga binibenta niyo. Magbibigay po ako ng panibagong puhunan para doon. Tapos, dugtungan na lang natin ang tindahan para sa karinderya para hindi masikip. May ipon naman po ulit ako eh. Ay talaga ba, anak? Nako, ang tagal-tagal ko rin gustong magtinda ng ulam. Salamat naman. Napakaswerte namin sa iyo nagmama mo, anak. Wala po yun. Basta kahit ano para sa inyo, ibibigay ko po. Para din naman to sa atin eh. Sa magandang buhay na pangarap natin. Hindi po perpekto ang pamilyang meron ako, DJ Rosana. At normal lang naman na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya. Ang mahalaga ay hindi yun pinalalaki at inaayos agad. Ang pangarap ko po noon para sa kanila ay bigyan ng maginhawang buhay. Kaya ginagawa kong lahat para maibigay sa kanila ang kahit ano. Lumipas ang ilang araw at nakausap ko nga si Vince tungkol sa sinabi ni Papa sa kanya. At sabi niya wala naman daw yun. Kaya nung kinagabihan at nang makauwi kami mula sa trabaho, dumalaw siya sa bahay. Pagkatapos kumain, nagkayaan silang mag-inuman ni Papa. Nasa likod kami ng bahay noon. Medyo mahina ang tanglaw ng ilaw, pero sapat lang para magkakitaan kami. Sa likod ng bahay namin ay kakahuyan. Medyo malapit kasi kami sa bundok kaya naman malamig din dahil sa mga nagtataas ang mga puno. Iniiwasan ko nilang tumingin sa may bandang likuran ko dahil ang sabi ng mga kapitbahay, may nakikita raw sila roon. Ang iba, kapre daw ang nakikita sa likod ng malalaking puno ng mangga at may dilaw na mata. Yung iba naman, babaeng nakaputi at palutang-lutang. Hindi sumasayad ang paa sa lupa. Mahaba ang buhok na nakatakip sa kanyang muka. Sa tuwing maaalala ko ang mga kwentong yun, hindi ko maiwasang matakot.
Pasensya ka na uli sa nasabi ko sa iyo, Vince. Ay, hindi naman masama ang intensyon ko nung sabihin ko sa iyo yun. Ayaw ko lang talagang nasasaktan ang unikay ako. Wala na po sa akin yung tito. Hindi ko naman po minasama at alam kong mahal na mahal niyo lang po talaga ang anak yung si Joyce. Ganon din po ako. Mahal ko siya. Kaya hindi ko magagawang saktan siya. Mabuti na yung nagkakalinawan tayong dalawa. Wag na wag mo ring susubukang lokohin siya. Dahil sa oras na malaman kong niloloko mong anak ko, baka hindi ko matansya kung anong magagawa ko sa'yo. Ikaw ang unang lalaking pinakilala niya sa akin. Kaya sana naman ay matuwa ka sa bagay na yun. At hindi ka na magtangkang sakta ng anak ko. Alam ko po, hindi po ako gagawa ng kahit anong bagay na maaaring makasakit dito kay Joyce. Hindi ko po kayang gawin yun sa kanya. Tigilan niyo na nga ang pag-uusap sa akin dalawa at nandito ako. Para namang hindi ko kayo naririnig. Abay, ano naman kung nandiyan ka? Sino nga bang nagsabing humarap ka sa amin rito? Dinuduga mo na naman kami sa tagay. At hindi ka gaano umiinom. Alam niyo namang hindi ako masyadong umiinom pa. Si Vince din. Hindi niya pwedeng malasing masyado. Pagmamaneho pa siya pauwi at may meeting pa siya bukas. Kailangan niyang gumising ng maaga. Nung nakaraang nag-inuman kayo, hindi na siya nakabangon kinabukasan at lupaypay. Ay, mahina siya kung gano. Abat minsan lang naman kami mag-inom. Pinanggihigpitan mo pa. O, tingnan mo nga ang nanay mo, pinapabayaan lang ako. Kasi kapag ako, pinagbawalan niya. Nako, halaga namang maghahalo ang... Maghahalo ang Crisanto. Oh, Mayos ka, naririnig ko rin ang mga sinasabi mo, ha? Maghihiwalay talaga ang puti sa dikolor. Ikaw naman, Santina, hayaan mo na kasi kung tapusin ang sinasabi ko, Nagre-react ka naman kaagad kasi. Ay, mabuti nang nagkakalinawan tayo rito. Hindi ba, Vince? Opo. Opo, tita. Tama po. Oh, Fluffy, bakit lumabas ka ng kwarto natin? Aba, bakit titig na titig ka kay Vince, ha? Joyce, pakilayo sa akin ng pusa. Ay, bakit naman? Mukhang gusto niyang magpabuhat sa'yo, oh. Tinitingnan ka. Alam mo namang ayaw ko sa mga pusa, di ba? Hindi ako mahilig sa mga hayop. Ay! Fluffy! Huwag mong kalimutin si Vince. Ay, nako. Ilayo mo na, Joyce. Ilayo mo na. Bakit pa nakalipas yan? Bakit biglang nagkakaganyan si Flappy? Ay, hindi naman agresibo ang pusang yan, ha? Anong nangyayari? Hindi ko nga alam eh. Sandali lang at ikukulong ko na siya ulit sa kwarto. Vince, nasugatan ka ba? Hindi naman. Basta ilayo mo na sa akin yung pusa. Tumango na lang ako kay Vince at ikinulong ang alaga kong si Fluffy sa kwarto. Noon pa man, alam ko nang ayaw talaga ni Vince sa mga pusa o kahit pa sa aso. Kaya naman hindi ko na pinalalapit ang mga alaga ko sa kanya dahil nagrereklamo siya. 12:00 na ng hating gabi nang matapos silang mag-inuman. Mabuti na lang at hindi naman gaanong nalasing si Vince kahit ang daming pinainom sa kanya ni Papa. Hinatid namin siya hanggang sa labas kung saan nakaparada ang kotse niya. Biglang umihip ang malakas na hangin. Napayakap ako sa sarili ko dahil sa lamig na hatid noon. Tahol din ng tahol ang mga aso ng mga kapitbahay. Na para bang hindi pa rin sila sanay na nakikita si Vince sa lugar namin kahit ilang taon na siyang bumibisita. Maraming salamat po, Tita Santina. Nakisabi na lang din po kay Tito. Nakatulog na din po kasi doon sa bangko. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, Vince, ha? Ay, sigurado ka bang kaya mo pa? Pwede namang dito ka na matulog. Hindi na po, nakakaya naman. Bibisita na lang po ulit ako kapag may libre na ulit akong oras. O siya, sige. Salamat, ha? Mag-iingat ka, Vince. Mag-text ka sa akin kung nakauwi ka na, ha? Magkita na lang ulit tayo bukas sa trabaho. Magdahan-dahan ka sa pagmamaneho. Yes, madam. Dito na po ako, tita. Salamat po ulit. Hinintay kong mawala sa paningin ko ang sasakyan ni Vince. Bago ako pumasok sa loob ng bahay kasunod ni Mama. Antok na antok akong pumasok sa kwarto. Hindi ko na sinindihan ang ilaw at diretso na akong humiga sa kama.
Pero 30 minutos na ang lumipas, hindi pa rin ako nakatulog. Alulong pa rin ang alulong mga aso sa labas na para bang meron silang nakikita. Tinakpan ko na ang tenga ko pero dinig na dinig ko pa rin na nakabubulaho nilang ingay. Hanggang sa di na ako nakatiis, bumangon ako at sinubukang sumilip sa bintana ko. Ang aso sa tapat sa direksyon ng bahay namin nakatingin lahat. Agad na nagsalubong ang kilay ko. Kung ano bang nakikita nila sa labas ng bahay namin. Iisang direksyon lang ang tinitingnan nila. At yun at sa tapat pa halos ng kwarto ko. Halos maduwal naman ako sa amoy na sumama sa hangin nang bigla yung umihip. Amoy patay na hayop at nakakasuka. Humahalo rin doon ang kakaibang panghi at panis. Hindi ko na alam kung saan maaaring manggaling ang amoy na yon. Maya-maya pa isang impit na iyak mula sa pusa kong si Fluffy ang narinig ko. At nagtaka ko kung bakit tila galing din yun sa labas. Fluffy? Fluffy, ikaw ba yan? Teka nga. Nilagay kita rito sa kwarto ko Bubuksan ko nga muna ang ilaw sandali. Fluffy! Bakit wala ka rito sa kwarto? Nakalabas ka na naman ba? Teka, ano to? Bakit may itim na baka sa sahig ko? Saan galing to? Hindi naman maputik ang paa ko Ay, Diyos ko! Ang pusa ko! Hindi na ako nagdadalawang isip na lumabas nang marinig ko ang malakas na iyak ng pusa ko mula sa gilid ng kwarto. At ang tuluyan akong makalapit kung saan nagagaling ang iyak at kung saan nakatingin ang mga umaalulong na aso, doon na ako tuluyang nagimbal sa nakita ng dalawang mga mata ko. Ang pusa ko pong si Fluffy. Naabutan ko naghihingalo na habang may sumisirit pang dugo mula sa leeg niyang may 2 kagat. Awang-awa ako sa nakita kong itsura niya. Ang dating mataba niyang katawan, pumayat dahil ang laman loob niya ay lumuwa na. Fluffy! Ay, Diyos ko po! Sinong gumawa nito sa'yo? Ang alaga ko! Joyce! Ano nangyayari sa'yo dyan, anak? Ay, umaano ka pa sa naman? Fluffy! Ay, bakit nagkaganyan ang pusa mo? Hindi ko po alam, Basta narinig ko na lang siyang umiiyak. Tapos paglabas ko, ganito na siya naabutan. Ano bang ingay-ingay niyong mag-ina dyan, ha? At ang gabi na't sumisigaw pa kayo. Papa, ang pusa ko. Ang pusang gala? Sino gagawa niya sa pusa mo? Ay, ba't kinagat ba yan ng aso? Hindi ko rin po sigurado. Tila nawala ang lasing ni Papa nang makita ang itsura ng alaga kong pusa, DJ Rosana. Napamulagat siya ng mata at naisukan niya pa halos lahat ng nainom at pinulutan niya. Hindi siya makapaniwala sa nakita at ganon din po kami ni Mama. Halos hindi ako matigil sa pag-iyak dahil sa nangyari. Wala na po ako nagawa ng mga oras na yon. Si Papa na nandiri naman ay binalot niya sa tela ang pusa ko at naghukay para ilibing na ito agad. Ilang araw po ang lumipas, masakit man po ang nangyari, tinanggap ko na lang. Hindi ko na rin po nalaman kung sino maaaring gumawa noon sa pusa kong si Fluffy. Mahirap na po kasing sabihin kinagat ng aso dahil nakita ko namang nasa kabilang daan lang ang mga umaalong na aso at walang ni isa man ang lumapit sa bahay namin. Kung ano mang uri ng nilalang ang gumawa, hindi ko na po alam. Sa trabaho, wala si Vince tong araw na yon at pinuntahan ang pinatatayo niyang kapehan. Habang abala ko sa pag-manage sa mga staff, isang matangkad at malingkinitang babae ang pumasok. Nakasuot siya ng kulay pulang bestida. Hapit na hapit sa kanya at halos iluwa na ang malulusog niyang dibdib. Hindi ko mawari kung maputi ba siya o maputla. Maganda siya. Pero mukhang mataray at gagawa ng eskandalo anumang oras. Biglang lumapit sa akin ang isang staff at may binulong. Yun daw ang babaeng nagpakilalang fiancé ni Vince sa kanila. Sigurado ka yan, Ella, ha? Baka mamaya nagkakamali ka. Excuse me? Nandito ba si Vince? Hindi niya kasi sinasagot ang tawag ko. Wala po siya ngayon dito, ma'am. Ano po bang kailangan niyo sa kanya? Kasi hindi siya sumipot sa dinner namin kagabi with my family. We've been planning our wedding.
Tapos ang hirap niyo kontakin this past few days. Ang sabi naman ni Manang Sally, lagi siya umaalis at maraming inaasikaso. Kaya dito ka na siya sinadya. Wedding? Pasensya ka na kung tinatanong ko to, pero ano ka ba niya? I'm his fiancé. Heto engagement ring. Baka kasi hindi ka maniwala. I'm Fridel, by the way. And you are? I'm Joyce. Nakita ko ang singsing sa daliri niya. Kahit nanggigigil ako at parang gusto kong hablutin ang buhok niya, pinananatili kong kalmado ang aking sarili. Kailangan kong panatilihing maging profesional sa aking trabaho. Kahit naapakan ng pagkatao ko't silang-sira na ang damdamin ko sa mga bagay na naririnig ko mula sa babaeng nagpakilalang Fridel. Oh, Joyce. Ikaw siguro yung manager dito. Anyway, can you tell Vince na kailangan ko siya makausap? Urgent. And where exactly is he? Sinabi mo wala siya rito. Wala siya. Inaasikaso niyang pinapatayo niyang coffee shop. Kung importante yung sasabihin mo, pwede mong iwan sa akin ang message mo at ako na magsasabi sa kanya. Coffee shop? Yes, ma'am. Nagtatayo siya ng branch sa malapit sa sentro. Hindi mo alam? Oo. Ang dami kasi niya negosyo. Minsan, hindi ko na alam lahat. O nakakalimutan ko na. Nasaan yung coffee shop na yan para mapuntahan ko na lang? Nagmamadali kasi ako. Sa may kanto lang. Malapit sa lumang munisipyo. May nakita ka pang bagong construction doon? Pwede mong tanungin ng mga trabador doon. Okay. Salamat, Joyce. I'm sorry for the inconvenience, pero salamat sa info. Pagkaalis niya, doon ako nakaramdam ng matinding galit. Kung anong composure ang pinilit kong panatilihin habang kausap ko siya, naglaho na lang na parang bula. Hindi ko naman alam kung anong mararamdaman ko. Basta galit na galit ako noon kay Vince. Pero hindi ko hinayaan ang sarili kong umiyak sa harap ng ibang tao habang todo ang pag-alo nila sa akin. Dali-dali ako umalis sa restaurant. Hindi na ako nagpaalam pa sa mga staff. Ang tumatakbo lang sa isip ko noon ay ang pumunta sa bahay ni Vince. Kailangan ko siyang makausap at kumprontahin tungkol kay Fridel. Ni minsan naman hindi ko naramdaman na may iba pala siyang babae. Hindi ko maiwasang isipin na baka ako ang kabit niya. Dahil doon siya kay Fridel nangako ng kasal at totoong may singsing siya. Pagdating ko sa bahay niya, huminga muna ako ng malalim bago bumaba ng kotse. Ang bahay ni Vince ay hindi lang maganda kundi napakaganda. Pamana pa raw ito sa kanya ng mga magulang niyang namatay. Bata pa lamang siya. Maaga siyang naulila at simula noon ay ang kasambahay nilang si Manang Sally ang nag-aalaga sa kanya. Madalang ako pumunta sa bahay niya dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam tuwing naroon ako. Pakiramdam ko kasi ay laging may nakamasid sa akin, lalo na sa tuwing magagawi ang tingin ko sa matandang puno ng akasya sa likod ng kanilang bahay. Hindi ko alam kung bakit ganoon pero kahit wala man lang ako nakikita, pakiramdam ko talaga may nakatingin sa bawat galaw ko. Naabutan ko si Manang Sally na nagdidilig ng mga halaman sa labas. Nagulat siya nang makita ako at tila hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ay, Joyce! Ay, Diyos ko! Nagulat naman ako sa pagpunta niyo. Alam ba ni Vince na pupunta ka rito ngayon? Magandang araw po, Manang Sally. Pasensya ka na. Hindi na rin ako nakapagsabi. Si Vince, umuwi na ba? Kailangan ko kasi siyang makausap. Wala pa siya, anak. Ang sabi niya ay baka gabihin siya dahil may inspection pa raw sa isang site. Bakit ka nga ba napupunta rito ngayon? Ay, ganun po ba? Hihintayin ko na lang po siya rito. Sige, nagmerienda ka na ba? Ipagtitimpla kita ng juice. Hindi na po, Manang Sally. Hindi naman ako nauuhaw. Sigurado ka ba? Mainit ang panahon ngayon. At saka mukhang galing ka pa sa trabaho. Huwag na po, Manang. Aakyat muna ako sa kwarto ni Vince. Doon na lang po ako maghihintay. Pag dumating na siya, pakisabi na lang po na umakyat ka agad at naghihintay ako. Magpapahinga rin po muna ako doon. Sige, komportable ka naman sa kwarto niya, di ba? Wala ka ba talagang gusto para hindi na kita maabala mamaya? Wala po. Aakyat na po ako. Naiwan ko muna kayo. Sige, ikaw ang bahala.
Ngumiti na lang ako sa matanda bago ko siya iniwan sa hardin. Nagtungo ko sa itaas at pumasok sa malaking kwarto ni Vince. Diretso ako naupo sa gilid ng kama. Pero sa mga oras na yon, hindi pa rin talaga humuhupa ang galit na nararamdaman ko. At hindi ko inakalang na mapalingon ako sa mesa sa gilid ng kama niya, lalo pang titindi ang galit ko para sa kanya. Isang maliit na bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Isang kulay asul na collar na pagmamayari ng pusa kong si Fluffy. Ang collar na may maliit na bell na lagi kong naririnig kapag naglalaro siya. Pero hindi lang po yun ang napansin ko, DJ Rosana. May bahid po ng tuyong dugo ang matingkad na kulay ng tela nito. Inabot ko yun na tinitigan sa palad. Kung ano-anong nakakatakot na bagay ang pumasok sa isip ko. Ang katawan ni Fluffy na may 2 malaking kagat sa leeg. Ang biglang pagiging agresibo ni Fluffy kay Vince bago siya namatay. Ang pag-ayaw ni Vince sa pusa. Halos manginig na ako sa matining bugso ng nararamdaman kong pagkamuhi para sa lalaki. Malinaw para sa akin. Siya ang maaaring dahilan kung bakit namatay ang pusa ko. Pero katakataka pa rin, paano niya nagawa ang bagay na yon? Higit 2 oras akong tulala. Bumalik lang ako sa ulira nang marinig ko ang paghinto ng kotse sa labas. Mahal, bakit hindi ka nag-text na pupunta ka pala? Talagang hindi ako nagsabi sa'yo at sinadya kong pumunta rito. Eto, Vince. Ano to? Paano mo ipaliliwanag sa akin kung bakit nandito sa'yo to? Joyce, ano ba yan? Ang sabi ni Manang... Sagutin mo ako, Vince. Ano to? Bakit nasa iyo ang bagay na to, ha? Ano ba yan, mahal? Ano ba yung hawak mo? Hindi ko makita ng maayos. Huwag ka nang magpanggap. Alam mo kung ano to. Color to ni Fluffy. Ang pusa ko. Bakit to nandito sa iyo, ha? Bakit? Sagutin mo ko. At bakit may dugo? Anong? Bakit may dugo? Teka. Sa pusa mo ba talaga yan? Hindi ako tanga para basta nalang gumawa ng mga bagay-bagay. Binili ko pa to sa Divisoria. Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Magtapat ka, Vince! Joyce, makinig ka. Hindi ako. Hindi ko alam paano napunta yan dyan. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng pusa mo. Hindi ko alam na namatay na pala siya. Hindi mo naman sinabi sa akin. Hindi mo alam? Pero bakit nandito to, Vince? Alam ko rin namang ayaw mo sa kanya eh. At alam ko rin galit na galit ang pusa ko sa iyo noon. Yun bang dahilan kung bakit mo siya pinatay? Grabe! Wala kang awa! Joyce, hindi ako ang pumatay. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko alam paano nangyari na napunta rito yan. Alam mo namang ayoko sa pusa pero hindi ko kayang gawin ang ganyang bagay. Paano mo nasabi na akong gumawa? Bakit mo ba ako pinagdududahan? Dahil nga nasa iyo to. Kaya ako nasasabing ikaw ang may kasalanan. Hindi ko talaga alam kung paano yan napunta rito at hindi ko rin alam kung sinong naglagay niyan. Joyce, please, maniwala ka sa akin. Kung hindi ikaw, sino? Hindi ko alam. Kung may naglagay man yan dyan, sigurado akong may gustong manira sa ating dalawa. Kaya please naman maniwala ka naman sa akin, mahal. At hindi lang ito ang kailangan mong ipaliwanag sa akin. Sino si Fridel, ha? Ano si Fridel sa buhay mo? Sinong nauna? Ako ba o siya? Vince! Ginawa mo ba akong kabit? Pinagsasabay mo kaming dalawa! Hindi akong pumatay sa pusa mo, Joyce. At lalong hindi ko babae si Fridel. Pinagsasabay? Ginawa kitang gabit? Bakit mo naman naisip yan? Mahal, hindi totoo yan. Wala akong iba at ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Alam mo naman yun, di ba? Huwag ka nang magsinungaling, Vince. Nakita ko ang singsing niya. Engagement ring daw yun, Vince. Bakit? Anong ginawa kong mali sa'yo para gawin mo sa akin to? Hindi ko kayang gawin yan sa'yo, mahal. Hindi kita magagawang lokohin. Si Fridel, kaibigan ko lang siya. Wala kaming relasyon. Wala siyang karapatang magpakilala bilang fiancé ko. Kaibigan? Nagpaplano na raw kayo ng kasal. Ayan o, kinakagat mo na naman ang labi mo. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Ganyan ka sa tuwing magsisinungaling ka. Dahil kilalang kilala kita. Hindi ka nagsasabi ng totoo, Vince.
Kahit anong sabihin mo, hindi na ako naniniwala sa'yo! Joyce, maniwala ka sa akin, please. Kailangan mo akong pakinggan. May dahilan ng lahat. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo pero ginawa ko rin to para sa'yo. Para sa atin. Hindi ko intensyon na saktan ka ni hindi ko sinasadyang mga bagay na nalalaman mo. Hindi ka dapat madamay sa kahit na ano tungkol sa nakaraan ko. Para sa akin, pinagmumukha mo kong tanga. Hindi ko kailangan ng kasinungalingan mo, Vince. Ang kailangan ko lang ay magsabi ka ng totoo sa akin. Kahit gaano pa kasakit yan. Pero wala kang maibigay kundi pagsisinungaling. Joyce, hindi ako nagsisinungaling. Proteksyon ang ginagawa ko. Ayoko madamay ka sa gulong di mo dapat malaman. Ito ang pinakamainam na paraan para protektahan kita. Protektahan? Naglolokohan ba tayo, Vince? Kung pinoprotektahan mo ko, bakit ako nasasaktan ngayon? Wala akong ibang maramdaman kundi galit at sakit. Sandiyan ang proteksyon, ha? Joyce, huwag mo akong iiwan. Hindi ko kakayanin. Huwag mong sirain ang relasyon natin dahil lang sa maling akala. Pakiusap, pakinggan mo ko. Tapos na tayo, Vince. Huwag ka nang magpaliwanag. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo. Ayoko na! Hindi ko na kaya! Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. At bukas, magra-resign na ako sa trabaho. Ayoko na makita pang pagmumukha mo! Joyce, wag! Huwag mo akong iiwan, please, mahal! Ikaw na lang ang meron ako. Gagawin kong lahat. Lahat ng gusto mo, basta wag mo lang akong iiwan. Hindi mo na kailangan pang mag-abala. Huwag mo na akong kakausapin. Wala ka nang babalikan pa! Iyak siya ng iyak sa harapan ko. Pero wala na ako ibang nararamdaman sa kanya kundi pagkasuklam. Ang dating matapang at may kalkuladong galaw na si Vince ay lumuhod at umiyak sa harap ko. Pero hindi ko na siya kinaya pang tingnan. Tila bato na ang puso ko at wala na akong maramdaman kundi galit at pagkamuhi. Tinalikuran ko siya at padabog na binuksan ang pinto. Nagmamakaawa siyang wag akong umalis, pero buo na ang loob ko. Paglabas ko ng kwarto niya, nandun na si Manang Sally na halatang nakikinig sa pinag-aaway namin ng alaga niya. Joyce! Sandali! Huwag mo siyang iwan! Huwag mong iwan si Vince! Nakikiusap ako! May dahilan ang lahat ng ginagawa ni Vince! Hindi totoo ang mga nalaman mo! Wala na akong pakialam, Manang. Huwag na kayong manghimasok sa naging problema naming dalawa. Wala kayong kinalaman dito. Totoong mahal ka ni Vince! Maniwala ka! Intindihin mo siya! Please, kailangan ka niya, Joyce! Hindi ko kailangan ng tulad niya. Kung totoo ang pagmamahal niya, hindi niya ako lolokohin. Aalis na ako, Manang Sally. Pasensya na rin. Teka! Joyce! Sandali lang naman! Iniwan ko si Manang Sally na nagmamakaawa rin tulad ni Vince. Hindi na ako lumingon pa sa likod. Habang nagmamaneho ako, tila pinipiga ang dibdib ko. Puno ako ng tanong, sakit at pagdududa. Walang ibang tumatakbo sa isip ko kundi kailangan ko na siyang iwan para sa sarili ko. Nang makarating ako sa bahay, napahawak na lang ako sa gate. Hindi ko pa man yun nabubuksan, bumuhos na ang luha ko. Naghalo ang sakit, galit at hiya. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Naghalo-halo na ang lahat sa akin at hinayaan ko na lang bumuhos ang nararamdaman ko. Bigla na lang sumulpot ang kababata kong si Jules mula sa likuran na agad namang nag-alala sa lagay ko noong mga oras na yun. Oy! Joyce? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo, ha? Jules, hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Halika dito sandali. Ano ba kasing nangyari? May nanakit ba sa'yo? May gumawa ba ng masama sa'yo? Sabihin mo sa akin. Tatadyakan ko sa mukha. Kung pwede lang manakit ngayon gagawin ko. Makaganti lang ako, Jules. Pero alam mo namang hindi rin ako ganong klaseng tao. Nandito ako, Joyce. Hindi ako aalis. Sasamahan kita. Sabihin mo lang sa akin kung anong nangyari. Hindi ka naman magkakaganyan kung walang ibang dahilan. Bira kang umiyak. Kaya alam kong sobrang sakit ang pinagdaraanan mo ngayon.
si Vince. Tapos na kami, Jules. Tapos na talaga. Hindi ko na kaya yung mga kasinungalingan niya. Hindi ko maintindihan kung bakit niya pa ako kailangang saktan ng ganito. Ha? Anong ginawa ni Vince? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Sabihin mo. Hindi ako makakampante hanggat hindi ko alam kung anong nangyari. Iba't ibang kasinungalingan. Mga bagay na hindi ko na alam kung ano nga bang totoo. May iba siyang babae. At yung pusa ko, Jules, may kinalaman siya sa pagkamatay ni Fluffy. May ebidensya ako. Anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May masama bang nangyari? Joyce, magsalita ka anak. Si Vince ba ang dahilan? Ma, Pa, hiwalay na kami ni Vince. Nakipag-hiwalay na ako. Ha? Bakit? Anong dahilan? Ayos pa lang naman kayo nung nakaraan ah. Tito, tita. May iba siyang babae. At bukod pa po dun, may ebidensya si Joyce na si Vince daw ang pumatay sa pusa niyo. Ano? May babae siya? At siya ang pumatay sa alaga mo? Abot ang hayop yung Vince na yan ah. Crisanto, kumalma ka. Joyce, halika rito anak. Pumasok muna tayo sa loob. Ma, ang sakit-sakit po. Bakit niya ako niloko? Hindi ko na po alam kung anong totoo sa mga sinabi niya. Sabi niya, hindi raw totoo ang lahat ng yun. Sige lang, iiyak mo lang yan anak. Nandito lang kami ng papa mo. Hindi ka namin pababayaan. Manda sa akin yung Vince na yan. Ilinaw ko na sa kanyang ayaw kitang masaktan dahil nag-iisang anak lang kita. Tapos ganito ang gagawin niya. Tito, hayaan po muna natin si Joyce na makapagpahinga. Mukhang pagod na pagod po siya. Tinulungan ako ni Jules at Mama na makapasok sa loob. Galit na galit si Papa at alam kong hindi niya hahayaan. Nasaktan lang ako ni Vince ng ganun-ganun na lang. Akala ko po noon mamatay na ako sa sakit na nararamdaman ko, DJ Rosanian. Pero sinubukan kong bawiin ang sarili ko kahit na mahirap. Lumipas ang mga araw at pilit akong kinakausap ni Vince. Paulit-ulit siyang pumupunta sa bahay. Sa tuwing makikita ko siya, tila bumabalik ang sakit at galit ko. Halos bato na ang pakiramdam ko sa kanya at sinigurado kong wala siyang anumang kontak sa akin. Joyce, mahal. Pakinggan mo ako. May dahilan ako. Hindi totoong iniisip mo. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Hanggat hindi ka nakikinig sa akin. Hoy Vince, umalis ka na raw. Respetuhin mo naman si Joyce. Bakit pa ang kulit mo? Huwag kang makialam, Jules. Wala kang kinalaman dito. May kinalaman ako dahil sinasaktan mo ang kaibigan ko. Kaibigan ka lang, boyfriend niya ako. Dati yun, Vince. Ngayon, wala na kayo. Joyce, please. Huwag mo kong iwan. Tama na yan, Vince. Umalis ka na. Tita, tulungan niyo naman po ako. Hindi ko kayang mawala si Joyce. Umalis ka na, Vince. Kung hindi ka pa titigil, ipapapulis kita. Huwag ka nang magpakita pa sa anak ko. Muntik na silang magpang-abot ni Jules kung hindi lang inawat ni Mama. Sa huli umalis si Vince na humahagulgol pero wala akong ibang nararamdaman kundi galit at pagkasuklam. Sinunod ko ang sinabi ko at nag-resign din ako sa trabaho. Ang lahat ng kontak ko sa kanya ay binlock ko at pinilit kong burahin siya sa buhay ko. Lumipas ang 1 buwan, hindi na naman siya nangulit. Pero hindi rin naman lingid sa kaalaman ko na minsan pinagmamasdan niya ako sa malayo. Binabaliwala ko na lang siya. Pinilit ko maging maayos. Nag-focus ako sa negosyo namin ni Mama at Papa. Ang puhunan na binigay ko ay ginamit namin para maging karinderya ang maliit na tindahan. Lagi rin nasa tabi ko si Jules para pagaanin ang loob ko. At paunti-unti, nakabawi naman ako. Joyce, subukan mo nga itong sinigang. Tikman mo kung okay na ang lasa. Ma, perfect na to. Ang sarap mo talagang magluto. Tita,
Pwede ka na nga maging head chef sa sarap ng luto mo eh. Naku, Diyos. Ikaw talaga'y mapagbiro. Totoo naman po sinasabi ko, tita. Ang ganda-ganda na nga nitong karinderya ninyo. Sigurado kung kikita tayo rito dahil subok na naman ng mga taong luto ninyo. Salamat sa tulong mo, Jules, nung ginagawa pa lang to. Malaking tulong ka sa amin. Para sa'yo, Joyce, gagawin ko lahat. Kasi kaibigan kita. Masaya ako na unti-unti ka nang nakakangiti at nakakabawi na uli. Habang abala kami sa pag-aayos ng mga paninda, biglang may humintong pulang kotse sa tapat ng karinderya. Bumaba ang dalawang mag-asawa. Ang babae matangkad at balingkinitan. May kakaiba siyang tinding na tila maotoridad at ang mukha niya ay tila hindi magpapasinda kahit kanino. Ang lalaki matapang ang dating at matikas. Halata agad sa dating nilang may sinasabi sila sa buhay. May kakaibang oras silang dala na nagpapakilabot sa akin. Lalo na nang umiti ang babae. Hindi ko sila kilala, pero may kakaiba sa paraan ng pagpukol ng tingin nila sa akin. Magandang tanghali. Kayo bang may-ari ng karinderyang to? Opo, ako po si Joyce. Ano pong kailangan ninyo? Ako si Abelia. At ito naman ang asawa ko, si Silvestre. Magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa inyo. Naparito kami para magtanong. May nakapagsabi-sabing masarap daw kasi ang mga niluluto nyo rito. Kaya nyo bang magluto ng 50 orders ng ulam araw-araw? Pati na rin ang merienda? 50 order po? Sa isang araw? Oo, para sa mga trabahador naming mga magsasaka. Ay, nako. Opo, ma'am. Kaya po namin gawin yan. Kailan nyo na po ba kailangan? Simula sana bukas. At kung magiging maganda ang serbisyo ninyo, tuloy-tuloy na ang kontrata. Magkano bang singil ninyo? Teka ma, makakaya ba natin yun? Parang napakadami namin yata. Ay, sus anak. Kaya natin yan. Malaking biyaya yan sa atin. Ma'am, pwede natin pag-usapan ang presyo. Magbigay na lang po kayo ng listahan ng mga gusto nyong ipaluto sa bawat araw. At titiyakin po namin sulit ang bawat sentimo nyo. Magaling. Mabuti naman at hindi kayo tumanggi. Ilang karinderya na ang inalok namin. Pero umayaw sila at hindi raw nila kaya ang mga ganong karaming lutuin araw-araw. Dahil nakakapagod daw. Mga taong halata mo agad na walang tiyaga sa buhay. Kung ganun po, pwede po ba naming malaman kung saan i-deliver ang mga order ninyo? Hindi na kailangan. May mga tauhan kaming sasadya para kunin dito ang mga pagkain. Kaya ba ninyong simulan bukas? Ay, opo. Sisiguraduhin po namin makakarating sa inyo ang masasarap na ulam. Kung ganon, aalis na kami. Salamat, Joyce. Aasahan namin ang maganda ninyong serbisyo. Camelia, alika na. Baka naghihintay ng anak natin sa atin at ang mapapangasawa niya. Kailangang matutong maghintay ng anak natin, Silvestre. Nagkatinginan na lang kami ni Jules. May kakaibang kaba akong nararamdaman. Pero masaya naman si Mama dahil sa malaking order. Ipinagsawalang bahala ko na lang po ang duda sa akin at natuwa na lang para sa mga magulang. Maghapon naging nakakapagod ang araw para sa amin dahil sa pag-aasikaso sa mga kumakain sa amin. Gabi na noon, mga bandang 10:00, nag-iisa na lang ako sa labas para tapusin ang paglilinis at pagsasara. Habang abala ako sa pagpupunas ng mesa, biglang umalulong ang mga aso sa di kalayuan. Tulad kung paano sila umalulong nung gabing namatay ang pusa ko. Bigla akong kinabahan. Nagmadali akong tapusin ang ginagawa pero bago ko pa man maibaba ang harang ng tindahan, naramdaman kong may malamig na kamay ang humawak sa braso ko. Mabilis akong lumingon sa likod pero wala akong nakita. Nag-iisa lang ako. Ang mga aso'y patuloy pa rin sa pag-alulong. Nagsimulang lumamig ang paligid at parang may kung anong naglalaro sa akin. Bigla ring tumaas ang mga buhok ko at mabilis ding bumaba na tila may humila. Tapos may bumulong sa tenga ko na hindi ko maintindihan. Pero sigurado ako nakakatakot ang boses niya at
galing sa ilalim ng lupa. Halos hindi ako makahinga sa matinding takot. Sino ka? Magpakita ka! Joyce! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw dyan? Jules, may nanggugulo sa akin. May humawak sa akin. Ha? Wala namang tao rito ah. Baka guni-guni mo lang yun. Sige na, tapusin na natin yung ginagawa mo para makapasok ka na. Teka Joyce, anong nangyari sa braso mo? Bakit ang itim? Ha? Ano to? Sinong humawak sa'yo? Wala akong nakita. Pero naramdaman ko. Paglingon ko wala na. Tara na, magugas ka na muna. Ako na magsasara nitong tindahan. Nakita ko ang itim na marka ng kamay sa braso ko na tila galing sa abo o uling. Nag-iwan ito ng malinaw na bakas ng kamay na hindi naman sa akin. Nagsitaasan ang mga balahibo ko. Lalo na't naramdaman ko talagang may humawak sa akin na hindi ko naman nakikita. Maski anino. Pumasok muna ako at naghugas ng braso habang naiwan naman si Jules sa labas. Pagbalik ko, tapos na siyang maglock. Sigurado ka bang wala kang nakita kanina? Wala talaga, Jules. Pero naramdaman ko, ang lamig ka ng kamay niya. Baka multo yan. Pero, bakit ka naman ginugulo? Hindi ko rin alam. Hayaan mo na yun. Magdasal ka na lang mamaya bago matulog. Ikaw pala, bakit bigla kang napadaan? Nakita ko kasi si Vince kanina lang. Nagtatago sa likod ng mangga. Halatang pinapanood ka? Si Vince? Nandito siya? Oo. Pinaalis ko siya. Sinabi ko, kung magpapakita pa siya sa iyo, itutuloy ko na ang gusto ko noon pa. Anong sinabi mo? Sinabi ko, tatadyakan ko mukha niya. Ba'y nakinig naman. Tapos ayun, naabutan naman kita ritong parang tuliro. Salamat, Jules. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung nandito siya. Ayos lang yun, Joyce. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Sa mga oras na yon, hindi ko maiwasang pagtagpi-tagpiin ang mga bagay na nangyayari sa akin. Kung sinasabi ni Jules na nanonood sa akin si Vince mula sa malayo at biglang may nagpaparamdam sa akin nung gabing yon, tila konektado pa rin nung gabing may pumatay sa pusa ko. Kaalis lang din ni Vince noon at may pumatay kay Fluffy na hindi ko man lang din nakita. Laging nakadikit ang mga pangyayari sa dati kong nobyo. At ang iniisip ko, yun ang halos nagdala ng panibagong kilabot sa akin. Maganda ang naging takbo ng mga araw para sa amin hanggang sa lumipas ang isang buwan. Maraming kumakain at tuloy-tuloy ang pagiging maayos ko. Akala ko wala ng problema. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko lubos inaasahan. Huminto ang kulay pulang SUV sa harap ng karinderya na alam ko namang pagmamay-ari ng mag-asawang sina Sir Silvestre at Madam Amelia. Ang mga suki naming nagpapakain para sa mga trabahador nila. Hindi na ako nakapag-react na bumagsak ang pinto at bumaba ang mag-asawa. Biglang tumahimik ang paligid. Dahil sa lakas ng presensya nila, lalo na't mukha silang galit na galit. Joyce! Nasaan ang mga magulang mo, ha? Lalo na yung nanay mo! Bakit po? May problema po ba? Malaking problema. Kaya palabasin mo na yung mga magulang mo bago pa ako makagawa ng mas malaking gulo rito sa peste ninyong karinderya. Madam Amelia, ano po bang nangyayari? Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. 3 sa tauhan namin ang namatay. 7 ang nasa ospital ba't inoobserbahan dahil sa pagsusuka. Wala naman silang ibang kinain kahapon kundi pagkain nyo lang. Po? Food poisoning po bang sinasabi ninyo? Ma'am, imposible po. Bagong luto po Imposible? Sinasabi mo bang nagsisinungaling kami? Na gumagawa kami ng kwento, ha? At ano namang mapapala namin kung masira namin kayo? Hindi po. Ang ibig ko lang pong sabihin. Ang ibig mong sabihin, wala na kayong kawala. Mananagot kayo sa ginawa ninyo. Ay, grabe naman, sumakit daw yung tiyan? Parang, ano daw,
Ma'am, sir. Baka naman pwedeng idaan natin sa maayos na usapan. Wala po kaming intensyon na. At sino ka naman para makialam dito, ha? Kaibigan po nila ako. At hindi ko hayaang ginaganyan niyo po sila rito. Kung ganon, sabihin mo sa mga kaibigan mong to na handa kami magsampa ng kaso. At hindi lang yun, ipasasara namin tong karinderya nyo para wala na kayong malason. Hindi kami papayag na umuusad ang negosyo nyong pumapatay ng mga tao. Ma'am, hindi po kami pumatay ng sino man. Wala po kaming nilalason. Pwede po nating ipatest lahat ng pagkain namin. Hindi na kailangan. Meron na kaming test results. And guess what? May substance na nakita sa tiyan ng mga biktima. At saan lang yun pwedeng manggaling? Dito! Hindi po kami gumagamit ng kung ano-anong kemikal. Lahat po sariwa. Lahat po malinis. Malinis! Sabihin mo yan sa mga bangkay. Sabihin mo rin sa pamilya nila na malinis ang konsensya nyo habang sila nagluluksa. Hindi po namin magagawa yan. Kahit kailan hindi namin binalak gawa ng masama ang kahit sinong kumain dito. Well, ngayon, haharap na kayo sa legal action. At Joyce, makinig kang mabuti. Kung sa tingin mo, makakapagtago kayo, nagkakamali ka. Hindi po kami magtatago. Mabuti. Dahil babalikan namin kayo. At sa susunod, hindi na lang puro salita ang pinaghahawakan namin. Hindi nyo magugustuhan ang gagawin namin sa inyo. Nanlambot ang tuhod ko habang pinapanood ko silang sumakay sa sasakyan nila. Simula nung araw na yon, napilitan kaming magsara. Dahil kumalat na rin mula sa ibang taong kumakain ng mga oras na yon ang balita. Tila biglang gumuho ang mundo ko dahil sa isyong aming kinakaharap. Mas masakit pa yata yon sa katotohanang niloko ko ni Vince. Naghintay kami ng darating na pulis o abogado, pero walang dumating kahit isa. Hindi naman namin alam kung nagsasabi pa sila ng totoo dahil wala namang napapabalita sa lugar namin tungkol sa pagkamatay ng mga magsasaka dulot ng food poisoning. Pero hindi kami nakakasigurado dahil hindi rin talaga namin alam kung saan nakatira ang mag-asawa para sana harapin sila. Dahil sa problemang kinakaharap halos gabi-gabi, nagiinom si Papa. Pare-parehas namin pinoproblema yon at hindi may tatangging natatakot talaga kami sa araw-araw. Hating gabi ng mga oras na yon, nagiinom na naman si Papa kasama si Jules. Wala kaming ibang magawa ni Mama, kundi samahan sila. Ano na kayang balita sa mga na-food poison daw natin? Anak, huwag mo nang isipin yan ngayon. Ang importante, wala pang dumadating na pulis o abogado. Baka nananakot lang talaga sila. Kung nananakot sila, manakot din tayo. Hindi nila alam kung sino ako. Huwag kayong matakot, anak. Kaya ko kayong protektahan. Tito, dahan-dahan lang po, lasing na kayo. Hindi ako lasing. Medyo tinatamaan pa lang ng alak. Pero alam ko kung anong sinasabi ko ngayon. Baka kapag sinubukan nilang bumalik dito, may matamaan na talaga ako ng bolo ko. Pa, please naman. Huwag kang magbiro ng ganyan. Delikado po. Oo nga, Tito. Relax muna po kayo. Ang mabuti pa po, tama na ang pag-inom at pumasok na kayo para makapagpahinga. Hindi ako pasok. Gusto ko pang Jesus Maria, ano yun? Narinig niyo yan, di ba? Hindi normal ang alulong na yun. Parang hindi naman galing sa aso. Parang sa malaking hayop. Joyce, tignan mo yung kakahuyan. May gumagalaw. Hindi pa naman ako lasing di ba? Akong bala, ako. Kahit anong klaseng hayop pa yan, papatayin ko yan. Huwag kayong lalapit Ilang segundo akong hindi huminga. Tumingin ako sa kakahuyan at doon ko po nakita ang sinabi ng kaibigan kong gumagalaw daw. Hindi lang isa. 3 pares ng dilaw na mata ang nakatingin sa amin. Wari ba'y matagal na silang naroon at pinanunood kami.
Nakatayo sila sa kadiliman, hindi gumagalaw, pero ramdam ko ang tensyon at takot. Ibang-iba ang amoy ng hangin, mabahong parang panis na dugo. Jules, 3 yata sila. Hindi ko alam. Pero hindi sila mukhang aso. Iba yung itsura nila eh. Ano ang mga yan? Crisanto! Jules! Joyce! Pumasok na kayo rito! Hindi tayo sigurado kung ano yan! Hindi ko urungan ng mga yan. Wala silang karapatang manakot dito sa bahay ko! Pa, pumasok na tayo, please. Please, pa, pakinggan mo ko. Joyce, ilayo na natin si Tito, tara. Jules, ayan na sila. Tumatakbo sila papunta sa atin. Jesus Maria Josep! Joyce, dito ka lang sa likod ko. Aba, nasa na ba ang bolo ko? Matatapang kayong mga hinayupa kayo! Anong sabayan yan, pa? Hindi ako natatakot kahit anong hayop pa yan! Muntik na siyang salubungin ng isa sa naglalakihang hayop. Hindi ko alam kung aso ba o tao pero habang papalapit, bumubukas ang bibig niya ng hindi normal. Mas malaki pa sa ulo ko. Parang kakainin si Papa ng buo. Ngunit bago sila makalapit sa amin may sumulpot mula sa dilim. Isang hayop din. Malaki, mas malaki pa sa kanila. Tumalon at hinarang ang atake. Nagkambanggaan sila tulad ng 2 sasakyang nagkarambola. Sobrang baho rin ang amoy niya, tulad ng 3. Nagumpisang sagupaan sa bakuran namin. Ang 3 halimaw na nakita namin ay biglang sinunggaba ng isa pang bulto. Hindi ko na rin alam kung saan siya nanggaling. Basta nagkaroon lang bigla sa harap namin ng 4 na aswang na naglalaban-laban. Ang bagong dating na aswang ay tila pinoprotektahan kami mula sa 3. Ang bilis ng kilos nilang 4. Para silang nagpaikot-ikot na anino na halos hindi mo masusubaybayan. Malakas ang laban ng isa. Halatang nagtutulungan ng 3. Ngunit ang bilis ng pinakamalaking aswang nagawa niyang paliparin ng 2 sa kalaban at ang isa naman ay sinunggaban niya sa leeg. Narinig namin ang tunog ng pagkapunit ng balat at laman ng mga ito. Pero kahit nagawa niyang sakta na matindi ang 2, nasugatan din siya ng isa pang kalaban. Isang matilim na bagay ang tumama sa tagiliran niya at natumba siya. Sabay-sabay namang tumakas ang 3. Ang aswang na nagligtas sa amin halos hindi na makagapang. Umaalpas ang usok sa katawan niya at bigla siyang namilipit sa sakit. Doon nagsimula ang pagbabago. Naging mas manipis ang katawan niya. Lumiit na lumiit hanggang sa nag-iba ang anyo. Anong nangyayari? Nag-iiba yung anyo niya? Diyos ko, anong klaseng nilalang yan? Hubad siya! Ay, sus! Teka! Parang kilala ko yan Lumayo kayo sa kanya! Baka saktan niya rin tayo! Nakita ko ang mukha ng taong bumagsak sa lupa. Hubad, nangihina at puno ng sugat. Parang hindi ko kayang tanggapin ang nakita ko. Parang gusto kong sumigaw pero wala akong boses na lumabas. Nagulat at nagimbal kaming lahat nang tuluyan naming nakita kung sino siya. Vince? Ikaw ba talaga yan? Joyce, tulungan niyo ako. Anak ng Santisima Trinidad. Ay, Crisanto, takpan mo siya. Takpan mo, dali. Oo. Kukunin mo yung kumot, Santina. Dali, Sandali lang. Bakit? Bakit mo to ginawa sa amin, Vince? Ano yun? Bakit ka naging halimaw? Joyce, pakiusap. Napipilitan lang ako. Anong napipilitan? Anong klase ka bang nilalang? Aswang ka? Oo, pero hindi ako masamang aswang. Pinoprotektahan ko lang kayo. Teka lang. Hayaan muna natin siya magpaliwanag. Hindi niya tayo sinaktan eh. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Kailangan ko lang makabawi ng lakas. Nangihina ako. Kailangan kong maibalik ang lakas ko. Tulungan niyo ako. At ipapaliwanag kong lahat ng totoo. Hindi ko kakayanin kung hindi agad ako malulunasan. Nakita ko ang panginginig ng boses at katawan ni Vince. Nangihina siya at seryoso ang bawat salita niya. Ang mukha niyang pamilyar naging larawan ng sakit at kawalan ng pag-asa. Napatingin ako kay Papa. Hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Ano, Joyce?
Anong gagawin natin? Hindi natin siya pwedeng pabayaan lang dito. Mas delikado yan. Pero, hindi ko alam pa. Ang hirap tanggapin. Hindi pa rin ako makapaniwala. Crisanto, baka mapahamak lang tayo. Hayaan na lang natin siya magpagaling mag-isa. Hindi, Santina. Kailangan natin siyang tulungan. Tinulungan niya pa rin tayo mula sa mga halimaw na yon. Ba't may utang na loob tayo rito? Sa ayaw at sa gusto natin. Dadali natin siya kay Calamberto. Calamberto? Yung albularyo? Oo. Siya lang ang makapagsasabi kung ano ang kalagayan niya at kung paano siya matutulungan. O Jules, tulungan mo akong buhatin siya. Sige po, Tito. Kahit galit at naguguluhan pa rin ako, nakita ko ang pagod at sakit ni Vince. Hindi ko rin siya kayang pabayaan. Hindi ko alam kung bakit pero ang pag-aalala ko sa kanya ay mas matimbang pa rin kaysa sa takot ko. Sa huli nagdesisyon kaming dalhin siya kay Calamberto. Binuhat nila si Vince na balot ang kumot at sinakay sa kotse. Tahimik ang lahat habang nagmamaneho si Papa. Guys, salamat. Hindi niyo pa rin ako pinabayaan sa kabila ng katotohanan ng aswang ako. At hindi tulad niyo. Huwag mo nang intindihin yan. Ang intindihin mo, yung ipaliliwanag mo sa amin kapag gumaling ka na. Paliliwanag kong lahat. Hindi ko na itatago ang totoo. Gusto ko lang na maniwala ka. Na totoo ang naging pagmamahal ko sa'yo. At hindi ko rin intensyong itago ang lahat. Mahirap. Napakahirap maniwala, Vince. Magpahinga ka na muna, Vince. Hayaan mo muna kami huminga ng kahit saglit. Oo. Pagdating namin sa bahay ni Calamberto, malapit ng mag-umaga. May amoy ng mga pinatayong damo at insenso sa labas pa lang. Agad kaming pinapasok ni Calamberto matapos ipaliwanag ni Papa ang nangyari. Pero binago lang niya ang istorya. Sinabing na aksidente si Vince. Tinitigan niya si Vince na nakahiga sa kawayan at agad niyang nalaman ang totoo at nabistong nagsisinungaling kami. Hindi niyo naman kailangang itago sa akin kung anong totoo. Alam kong aswang ang isang to. At galing din sa aswang ang mga sugat niyang ito. Tama ba? Opo, Calamberto. Pero ano po bang kalagayan niya? Ang kanyang katawan ay hindi ganap na gumaling sa pagpapalitan niyo. Ang mga sugat na natamo niya ay seryoso. Pero ang mas malala, naubos ang enerhiya ng kanyang laon. Laon? Ano po yun? Ang laon ay ang esensya ng isang aswang. Ang lakas na ginagamit niya upang magpalitan niyo. Kapag naubos ito, babalik siya sa anyo ng tao at magiging mas mahina kaysa sa isang normal na tao. Dahil ang kanyang katawan ay nasanay sa labis na lakas. Paano po siya magpapagaling? Kailangan niya ng pahinga at kailangan niyang uminom ng pinagsamang pinakuloang halamang gamot na naglalaman ng mga partikular na sangkap. Ito ang magpapanumbalik ng kanyang laon. May side effect ba yan sa mga normal na tao, Calamberto? Wala, Santina. Huwag kang mag-alala. Ang gamot na ito ay para lang sa mga tulad niya na nangangailangan ng panibagong lakas. Ngunit tandaan niyo, ang pagpapagaling ng kanyang laon ay matagal na proseso. Gaano po ba katagal? Mga 2 linggo. At sa loob ng 2 linggong yan, kailangan niyang huwag kumilos at magpahinga lang. Kung wala siyang gagawin, mas mapapabilis ang pagpapagaling niya. Pakiusap, tulungan niyo ako. Hindi ko kakayanin kung mag-isa ako. Ano po ang pinakamainam na gawin, Calamberto? Dalhin niyo siya sa isang lugar
na walang sino mang makakakita at alagaan niyo siya. Ang tulong niyo ang magiging pinakamabisang gamot sa kanya. Sige po, Calamberto. Gagawin namin ang lahat. Kayo ang magdesisyon sa dapat niyong gawin. Pero ang inyong pagtulong ay magliligtas sa isang nilalang na hindi ganap na masama. Tinulungan ni Calamberto si Vince sa pangunahing lunas at binigyan kami ng mga pinakuloang damo at langis na makakatulong sa kanya. Bago kami umalis, tumingin ako kay Vince. Ang mukha niya ay puno ng awa at pagmamahal pero puno rin ng kasalanan. Sa loob-loob ko, nagdesisyon na ako. Kailangan ko siyang alagaan para lang malaman ang buong katotohanan. Alam kong may pumipigil din sa mga magulang ko na tulungan siya, pero nanaig pa rin ang pagiging mabuti nilang tao. Ang sabi ni Vince sa amin, ihatid daw siya sa bahay niya at alam ni Manang Sally kung ano ang gagawin. Si Jules naman ay nagpaiwan na sa kanilang bahay dahil may trabaho pa siya. Sumikat na ang araw nang makarating kami sa bahay ng dati kong nobyo. Ang katawan ni Vince ay halos hindi niya na kayang dalhin, kaya't ako at si Papa na ang umalalay sa kanya. Ang sakit ng sugat niya ay kitang-kita sa bawat pagdaing niya. Sa kabila ng galit at panloloko, tanging awa ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin. Ang alam ko, kailangan naming makarating sa isang ligtas na lugar. Pumasok kami sa loob ng mansyon at sinalubong agad kami ni Manang Sally na alalang-alala sa nangyari kay Vince. Ngunit sa halip na umakyat sa itaas, dinala kami ni Manang Sally sa likod ng malaking shelf na puno ng mga aklat. Nagulat ako nang bigla niya itong itinulak at lumitaw ang isang lihim na lagusan pababa. Isang basement na kompleto sa lahat ng gamit. Manang Sally, paano naitago to? Hindi pa ito malalaman ng kahit sino? Hindi, Joyce. Itong sikreto namin ni Vince. Ito ang lugar na pinaghandaan niya para sa anumang mangyayari. Pero ngayon, kailangan niyo nang malaman ang lahat na katotohanan. Vince, alam kong masakit, pero kailangan mo nang magpaliwanag sa kanila. Wala nang oras para itago ko pang lahat, Joyce. Ang mga aswang na yun, si Fridel, at ang mga magulang niyang sina Amelia at Silvestre. At alam kong kilala niyo na rin sila. Hindi naman dapat kayo madadamay sa problemang to kung hindi dahil sa kagagawan ko. Ano? Mga aswang ang mga hayop na yon? Pero ano kinalaman namin sa lahat ng ito, Vince? Bakit kami nadamay? Ano ba talagang meron? Hindi nila alam ang tunay kong katauhan. Wala silang alam na kahit anong tungkol sa akin. Pero alam kong lahat ng tungkol sa kanila. Ang pagkamatay ng mga magulang ko nung bata pa ako, kagagawan nila yon. Sinunog nila ang mga magulang ko sa mismong harapan ko. Dahil sa isang alitan kung sino ang susunod na magiging pinuno ng lahi namin. Umalma si Silvestre. Nang malamang ang ama ko ang susunod na itatalaga, kaya pinatay nilang mga magulang ko. Nakatakas lang ako sa tulong ni Manang Sally. At inalagaan niya ako hanggang ngayon. Binago ko ang lahat ng katauhan ko. Ang pangalan, ang buhay ko, para makabalik at makaganti sa pamilya niya. Ang pagkuha sa loob ng pamilya nila, ang tanging paraan para magawa ko yun. Laban sa kanila. Kaya ka nakipagrelasyon kay Fridel. Yun ay panluloko lang. Opo. Totoong fiancé ko siya. Pero 6 na buwan pa lang ang relasyon namin. Humihingi ako ng tawad lalo na sa'yo, Joyce. Itinago kong lahat ng katotohanan sa inyo dahil ang plano ko ay makaganti lang sa kanila. Hindi ako nag-iingat kaya nalaman nilang tungkol sa'yo, Joyce. Kaya naman plano nilang gawan ng masama ang buong pamilya nyo. Dahil akala nila, niloko ko si Fridel. Lahat yun planado? Oo. At si Fridel din ang pumatay sa alaga mong pusa. Nung araw na nagpunta ka sa bahay, naunang pumunta sa'yo si Fridel para ilagay ang collar ni Flappy sa kwarto ko. Hayop! Napakahayop nila. Pati na ikaw, Vince! Bakit mo itinago lahat sa akin to? Kaya pala, ginawa mo lahat ng kasinungalingang ito para lang makaganti ka. Hindi, tita.
Ang pag-ibig ko kay Joyce ay totoo. Patawarin niyo ako sa lahat ng panloloko pero nangangako akong gagawin ko lahat para maitama ang pagkakamali ko. At mapabagsak sila Pridel sa oras na manumbalik ang lakas ko. Kailangan ko lumakas ulit. At hindi ko nahahayaan pang may saktan pa sila. At madamay sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ko na maproseso sa utak ko ang lahat ng nalaman ko. Kaya naman hindi ko na muling pinagsalita si Vince at hinayaan na lang muna namin siyang magpahinga. Sa gitna ng aming paghahanda, inihanda naman ni Mama at Papa ang pinakuloang damo na bigay ni Calamberto. Habang kami naman ni Manang Sally ay naghahanda ng makakain namin. Manang Sally, totoo bang hindi talaga alam ni Fridel at ng mga magulang niya na isa rin si Vince sa lahi nila? At hindi rin nila alam na naghihiganti siya? Oo, Joyce. Kaya nga nagawa ni Vince ang lahat ng napakadali. Ang tanging alam nila ay anak siya ng isang mayamang pamilya na namatay sa isang aksidente. Ang paglalaro sa apoy na may layuning paghihiganti ay matagal nang pinaplano ni Vince. Walang nakakaalam sa sekreto niya maliban sa akin. Hindi ko maintindihan. Paano nabulag sila sa katotohanan? Napakagaling nilang magtago. Pero hindi nila napansin na may mas matinding nagpaplano laban sa kanila. Dahil ang pag-ibig ni Fridel kay Vince ay totoo. Akala niya kontrolado niya ang lahat. Hindi niya napansin na ang lalaking mahal niya ay ang lalaking wawasak sa kanila. Gulong-gulo na po ako sa lahat. Mangyayari po kaya ito kung una pa lang alam ko ng lahat? Posibleng hindi. Pero maaari pa din talagang mangyari. Basta humihingi rin ako ng pasensya sa lahat, Joyce. Pero isa lang ang sigurado ako. Lahat ng ipinakita ni Vince sa'yo, totoo. Lalo na ang pagmamahal niya. Hindi ko na rin po talaga alam, Manang. Wala po akong ibang gusto ngayon kundi gumaling si Vince at makabawi. Yun lang. Wala nang iba. Lumipas ang 2 linggo na tahimik na pagpapagaling. Sa tagal ng panahon muling nakabawi ng lakas si Vince. Nakita ko sa mga mata niya ang matinding pagsisisi at pagod. Pero may pag-asa pa rin. At alam ko na mga oras na yon, kailangan na rin namin maghiwalay ng landas. Alang-alang sa kaligtasan namin ng pamilya ko. Joyce, kailangan niyo nang umalis. Alam kong mahirap pero kailangan. Umalis? Saan naman kami pupunta? Hindi na kami pwede sa bahay. Ikaw, paano ka? Ayos lang ako rito kasama si Manang. Ligtas kami dito pansamantala. Pero kayo, hindi. Humihingi ulit ako ng tawad sa lahat ng nangyari. Sa pagdadamay ko sa inyo. At sa lahat ng kasinungalingan. Wala akong ginawang tama simula nang makilala ko kayo. Hindi mo naman kasalanan na naghangad ka ng hustisya para sa magulang mo. Kasalanan ko. Hindi mo na kailangan humanap pa ng tama sa lahat ng bagay na ginawa ko. Kaya ngayon, gusto kong itamang isang bagay. Kayo ang mga taong pinakamahalaga sa akin ngayon. Kung mananatili kayo rito, sigurado akong pati kayo ay babalikan ni Fridel. At ang pamilya niya. Hindi sila titigil. Sigurado ako sa bagay na yan. Pero paano ka? Anong gagawin mo? Hihintayin mo na lang silang sumugot? May sarili akong plano. At hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang buhay mo o ng mga magulang mo. Joyce, aalis kayo ngayon din. Bilang kapalit at bahid sa mga nagawa ko, magbibigay ako ng malaking halaga. Sapat na yun para makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Malayo sa lugar na ito. Pera na walang bahid ng dugo. Pera na legal at bukal sa loob kong ibigay. Hindi ko kailangan ng pera mo, Vince. Ang kailangan naming lahat ay kaligtasan. At mas gugustuhin kong maging ligtas tayo ng magkasama. Hindi mo ba nakikita? Pwede mo namang takasan na lang din ang lahat. Kailangan ko silang mapabagsak. Dahil hindi sila mabubuting nilalang. Ang pag-alis niyo ang tanging paraan para maging payapa ang isip ko habang nakikipaglaban ako. Hangad kong mamuhay ka ng payapa, Joyce. At pangako, kapag naging maayos ang lahat, kapag natapos ko ng lahat ng ito, hahanapin kita. Pangako, hahanapin kita para muli tayong magsimula. At sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Vince? Wala nang pero, please.
Para sa kaligtasan niyo, tanggapin mo na. Ngayon pa lang humingi na kayo ng tulong para makalayo dito. Hindi magtatagal, malalaman din ni Fridel na dito lang din pala tayo nagtatago. Kinausap ko sina Mama at Papa at kahit mabigat sa loob nila, alam naming tama si Vince. Kailangan naming umalis. Hindi lang para sa sarili naming kaligtasan kundi para makapag-focus din si Vince sa laban niya. Tanging ang probinsya ng aking mama ang naisip naming lugar na hindi kami mapupuntahan ni Fridel. At ang tanging taong mapagkakatiwalaan kong maghahatid sa amin ay si Jules. Dali-dali kong tinawagan si Jules at sinabi yung plano. Hindi na siya nagtanong pa tungkol sa balak namin. Kinabukasan, umaga na nang tuluyan kaming magpaalam kay Vince. Tiningnan ko siya ng matagal. Sinubukang ikintal sa isip ko ang lahat ng detalye ng mukha niya. Dahil alam kong hindi ko alam kung kailan ko siya muling makikita. Tinanggap ko na lang ang lahat na nangyari. Tatanggapin ko na lang lahat, Vince. Walang may gusto sa nangyari. Ang mahalaga, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Oo. Susundin ko ang mga bilin mo. Basta't sundin mo rin ang akin. Mag-iingat kayo, Joyce. Tito, tita. Pasensya na po ulit sa lahat. Aalis na kami, Vince. Magpakatatag ka rito. Magpapahatid na kami kay Jules. Pipigilan kong sarili kong sumunod sa inyo. Yumakap ako kay Vince ng mahigpit. Yun na sigurong huling yakap namin. Hinawakan ko ang kamay niya at ngumiti. Isang ngiti na may bahid ng sakit at pag-asa. Tuluyan na kaming lumabas ng bahay kung saan naghihintay na si Jules sa kotse. Nakatanaw lang si Vince sa amin hanggang sa tuluyan kaming makasakay. Tahimik ang biyahe. Si Jules seryosong-seryoso sa pagmamaneho. Habang papaliyo kami, unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Pero hindi pa naman kami tuluyang nakakalayo. Nang mapadaan kami sa isang makitid at palikuliko at mapunong daan, biglang may humarang sa amin. Isang itim na van ang humarang sa aming unahan. Agad na inapakan ni Jules ang preno at tumalsik ang mga gamit namin sa likuran. Shit! Anong nangyari? Sinong mga yan? Diyos ko, sino yan? Bakit sila nakaharang? Mag-ingat ka, Joyce. Manatili lang kayo rito. Huwag kayong lalabas hanggat maaari. Opo. Susubukan kong iatras ang sasakyan. Mabilis na nagsibabaan ang hindi bababa sa 5 armadong lalaki mula sa van. Hindi pa man nagagawa ni Jules na iatras ang sasakyan. Ang lahat ay nakaitim at nakasombrero. Hindi ko makita ang mukha nila. Agad nilang sinunggaban ang pinto ni Jules at pilit siyang hinila palabas. Wala kaming nagawa. Hinila nila kami palabas at isinakay kami sa van. Ang lahat ng yon ay nangyari ng napakabilis. Pagkasakay namin, nakita ko si Fridel na nakaupo sa isang silya sa gitna ng van. Nakangiti ng ubod ng tamis pero may matinding lamig sa mga mata. Well. Look who finally decided to leave the nest. Sayang. Huli na. The predator found her prey. Fridel, anong ginagawa mo? Pakawalan mo kami! Pakawalan? Hindi pwede, Joyce. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Araw na makikita ko ang mukha ng babaeng rumihistro sa puso ng lalaking mahal ko. Sobra akong nasaktan dahil dun, Joyce. Alam mo ba yon? Sino ka ba? Wala kaming kasalanan sa'yo. Pakawalan mo kami! Wala kayong kasalanan? Siguro. Pero ang anak nyo, malaki. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang lahat. Kung bakit nagulo ang buhay ko. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo, Fridel. Hayaan mo na kami. Umalis na kami sa landas ninyo. Ano pa bang gusto mo? Akala nyo makakatakas kayo? Ang galing ni Vince sa pagtatago. Pero mas magaling ako sa paghahanap. Kung may problema ka, sa kanya mo yan idirekta. Huwag mo nang idamay ang pamilya ko. Hindi! Hindi maaari. Ang pinakamatinding parusa na maibibigay ko kay Vince ay ang kunin ang bagay na pinakamamahal niya. At yun ay ikaw, Joyce. Papatayin ko ang babaeng mahal na lalaking mahal ko. Ang sakit siguro nun para sa kanya, di ba?
makikita niya kung paano ka mawawala. At wala siyang magagawa. Hindi mo maiintindihan. Hindi mo alam ang totoo. Ang totoo? Ang totoo ay ahas ka! Mga agaw! Akala mo hindi ko alam na nagtatago lang kayo doon at nagpaplano? Ang alam ko lang, ikaw ang sagabal. At kailangan kitang alisin para maging akin ulit si Vince. Hindi siya kailanman magpapasayo, Joyce. Hindi ako nang agaw, Fridel. Ikaw ang nang agaw sa kanya sa akin. Pero hindi mo talaga nakikita, no? Bulag ka sa pag-ibig mo. Kaya hindi mo nakikitang ikaw talaga ang naninira sa amin. Wala akong pakialam! Hindi pa rin niya alam ang buong katotohanan. Nanatili siyang walang alam na si Vince ay kalahi din nila. Dahil alam naming lalo siyang magagalit at gagawa ng mas matindi kapag nalaman niya ang galit ni Vince sa pamilya niya. Hindi mo na kami nag-ingay tungkol sa bagay na yon. Biglang may inalabas si Fridel na isang lalagyan at sinabuyan kami ng pulbos. Ang usok ay kulay abo at mabilis na kumalat sa maliit na espasyo ng van. Ano yan? Hindi ako makahinga. Takpan yung mga ilong ninyo! Hindi ako makahinga. Kailangan nating makalabas dito. Punyeta! Anong pulbos siya? Yan ang gagamitin ko para makatulog kayo ng mahimbing. At bago kayo magising, tapos na ang laro. Matulog na kayo! Mga mang-aagaw! Nagsimula akong umubo ng malakas. Ramdam ko ang bigat sa aking mga talukap at unti-unting lumabo ang aking mga paningin. Parang may pumipilit sa akin na matulog at kahit anong pigil ko, hindi ko magawa. Naramdaman ko na lang ang pagbagsak ng ulo ko sa balikat ni Mama. Ang huling nakita ko ay ang mga ngiti ni Fridel. Isang ngiti ng tagumpay. Mula sa mahabang pagkakatulog, bigla na lang akong nagising. Hindi sa tunog o sigaw kundi sa matindi at mabahong amoy ng gas. Agad kong inidilat ang aking mga mata. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Nakatayo kami, nakatali ng mahigpit. Si Mama, si Papa, si Jules at ako. Ang mga tali ay nakakabit sa pinagkumpol-kumpol na kahoy na mukhang binuhusan din ng gas. Sa paligid namin ay puno ng sulong na may buhay na apoy na tila hinahanda kaming sunugin ng buhay. Nasa likod kami ng isang malakit lumang mansyon na nagbibigay ng kakaiba at nakakatakot na pakiramdam. Ang sikat ng araw ay hindi pa ganap na sumisinag, kaya't ang liwanag ay galing lang sa mga apoy. Sobrang dilim ng paligid. Dahil gabi na natatakpan ng mga ulap ang buwan. Sa harap namin hindi kalayuan nakaupo sa mga antigong upuan ng 3 taong may nakakakilabot ng ngiti. Ang mag-asawang sina Amelia at Silvestre at ang anak nilang si Fridel. Ay, Diyos ko. Anong lugar ito? Anong ginagawa natin dito? Sa oras na makawala ako sa tali na to, uubusin ko kayong lahat! Mga hayop kayo, mga demonyo! Gising na pala kayo mga dagha? Akala ko mas matagal pa kayong matutulog. Huwag ka nang magsayang ng laway, Fridel. Hayaan mo na lang silang mag-ingay. Wala na rin namang mangyayari sa kanila. Ang tanging dahilan lang kung bakit namin kayo dinala rito ay para maging malinaw sa inyo. Sa mundong to, walang sino man ang pwedeng magtangkang saktan, hamakin o lapastanganin ang aming unika iha. Unika iha? Gago! Pinoprotektahan niyo ang isang halimaw? Sa bagay, pare-parehas naman kayo. Walang kwenta ang bibig mo, Joyce. Hindi ka ba natatakot? Hindi mo ba nakikita ang mga sulong yan? Hindi mo ba nararamdamang mamamatay ka na ngayon? Fridel, maawa ka. Hindi ka na ba natatakot sa Diyos? Mga walang kaluluwa! Diyos? Walang Diyos sa lugar na to. Tanging ang batas lang ng aming lahi ang nasusunod dito. At ang batas namin ay malinaw. Ang sino man tumapak sa aming bakuran at nagtangkang manakit sa aming anak, nararapat lang na maparusahan. At ang parusa, sunugin ang buhay! Sunugin? Wala kayong karapatang gawin yan. Mga walang kaluluwa.
Sana mamatay na kayong lahat! Ngayon na! Sana maningil ang kaluluwa ng lahat ng biniktima nyo! Hindi ka namin pinapatay dahil sa kasalanan mo, Joyce. Pinapatay ka namin dahil sa kasalanan ng lalaking mahal mo, si Vince! Fridel! Amelia! Silvestre! Sa oras na makaalis ako sa tali na to, papatayin ko kayong tatlo! Wala akong pakialam kung anong lahi kayo. Sisiguraduhin kong magdudusa kayo! Matapang, matapang! Pero tingnan natin, kung makakawala ka pa dyan, bata! May kalalagyan din kayo sa impyerno! Kinuha ni Fridel ang isang posporo. Ikinaskasing yon sa paningas at agad yung umapoy. Ang init mula sa apoy nararamdaman ko na sa balat ko. At ang puso ko ay halos kumawala sa dibdib ko. Akala ko yun na magiging katapusan ko. Ngunit bago pa man niya ihagis ang naglalagablab na posporo, isang malakas na ihip ng hangin ang pumigil sa lahat. Muntik nang mamatay ang mga apoy mula sa sulo dahil doon, at isang pamilyar na anino ang lumabas sa likod ng mga punong kahoy. Itigil mo yan, Fridel! Hindi ba't ako naman ang gusto mo? Pwes nandito na ako! Vince? Paano ka nakarating dito? Hindi ba halata, Fridel? Matalino akong tao. At pinamamanmanan ko kayo. Huwag kang lalapit! Kung hindi, ihahagis ko ang posporo na to sa babaeng mahal mo! Isa kang lapastangang lalaki! Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Pero tanong ko lang, yan bang hilig niyong gawin sa mga taong gusto niyong patayin tulad ng ginawa niyo sa mga magulang ko noon? Anong pinagsasabi mo, Vince? Anong ginawa namin sa magulang mo? Hindi ba't namatay sila sa aksidente? Aksidente? Hindi, Fridel. Hindi sila namatay sa aksidente. Pinatay sila. Pinatay sila ng mga magulang mo! Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ka namin naiintindihan, Vince! Sino ka ba talaga? Ako? Ako si Vince! Ang lalaking minahal ng anak mo! Pero higit pa ron, ako si Vicente Jr., anak ni Rosenda at Vicente. Ang mga magulang kong kinuha niyo sa akin! Rosenda? Vicente? Imposible. Matagal na silang patay! Hindi niyo pa rin ba naiintindihan? Ang bobobo niyo naman! Pero sige, ipapaalala ko sa inyo kung anong ginawa niyo sa kanila dahil lang sa inggit at kapangyarihan. Hindi ba't sinunog niyo rin nun ang mga magulang ko? Hindi! Walang kinalaman ng pamilya ko dyan. Matagal na yon! Matagal? Para sa inyo siguro, pero sa akin parang kahapon lang. Nakita ko lahat. Nandito ako ngayon para ipaalala sa inyo kung paano nyo sinira ang buhay ko. Ang mga magulang ko ang mga bago sanang talaga para maging pinuno ng lahi natin. Pero naggalit kayo at umalma. Kaya ang ginawa nyo, pinatay nyo na lang sila! Hindi! Hindi yan totoo! Naaalala ko, nasa likod ako ng puno nagtatago. Galit na galit kayo sa kanila habang sila naman nagmamakaawa sa inyo. Pero anong ginawa niyo, Silvestre? Tumingin ka sa mata niya at sinabing ang lahat ng umarang sa inyo ay karapat-dapat ng mamatay. Tumahimik ka! Hindi totoo yan! Hindi ko na maalala yan! Naalala mo bang pagtali niyo sa kanila sa gitna ng bukid habang binuhusan ng gas? Katulad ng ginagawa niyo ngayon sa pamilyang walang kamuwang-muwang. Sinunog niyo sila ng buhay. Ang huling sigaw ni Mama Rosenda, ang huling tawag niya sa pangalan ko, tumatak yun sa utak ko. Kaya simula noon nag-aaral ako. Nagpakalayo-layo ako. Nagplano ako at gumamit ng ibang katauhan. At sumumpa ako na wawasakin ko kayo pagdating ng araw. At ngayon yun! Hindi. Hindi! Hindi ko alam na ikaw si Vicente Jr. Hindi ko inakalang babalik ka.
At ikaw, Fridel, ang naging susi ko. Naging bulag ka sa pag-ibig mo. Kaya hindi mo nakita ang katotohanan. Hindi mo man lang nalamang ginagamit lang kita para sa plano ko! Hindi! Hindi totoo yan! Mahal mo ako, Vince! Hindi mo magagawa sa akin yan! Ginawa ko na, Fridel! Nagsisimula pa lang ako! Hindi ko matatanggap yan! Ang lahat ng plano mo! Ang lahat ng pagsasama natin! Ang lahat ng salita mo! Kasinungalingan ba lahat? Pinlalo mo ba lahat, Vince? Mula sa simula, ang pag-ibig mo sa akin kasinungalingan! Ang mga pangako mo sa akin kasinungalingan din! Wala ka pala talagang damdamin. Isa ka rin talagang halimaw. Wala kang puso. Sinira mo ako. Sinira mo ang pamilya ko. Bakit hindi mo na lang kami pinatay agad? Bakit kailangan mong iparamdam sa akin ang pag-ibig para lang sirain ako? Ang sakit! Ang sakit! Sakit! Hindi mo alam kung gaano kita minahal, Vince! Ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon, ang pagdurusa ko dahil sa pangiiwan mo ngayon at ang katotohanan ito, yun ba ang pinlano mo? Ang gawin akong baliw para sirain ang kinabukasan ko! Bakit? Bakit? Bumuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Fridel. Ang luha niya ay hindi na dahil sa pag-ibig kundi dahil sa matinding pagtataksil at pagkabaliw. Walang gustong kumibo. Si Silvestre ay nanatiling nakatayo at nanginginig. Hindi makapaniwala na ang binata sa harap niya ay ang anak ng mga biktima nila. Naramdaman ko ang pag-asa pero kasabay noon ay ang takot. Takot kay Vince na handang gawin ang lahat at takot sa pamilya ni Fridel na handang pumatay. Ang digmaan ay nagsimula na at nasa gitna kami. Ang sumunod na nangyari ay naging magulo, napakabilis at puno ng dugo pero malinaw pa rin ang bawat detalye nito sa alaala ko. Ang pagtataka at sakit ni Fridel ay agad na napalitan ng matinding galit. Ang pagkabigla ni Silvestre at Amelia ay nauwi sa pagiging desperado. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na kami ang biktima, kundi sila ang nasa bingit ng panganib dahil sa nakalipas. Ang digmaan na inasahan kong matagal pang darating ay biglang sumambulan. Papatayin kita! Hindi mo na kailangang sirain ang pamilya ko, Vince! Papatayin kita ngayon din! Patayin siya! Huwag kayong mag-aksaya ng panahon! Kumilos kayong lahat! Ngayon din! Walang ititirang buhay sa mga yan! Magbabayad ka sa lahat ng to, Vince! Sumigaw si Silvestre ng isang salita. Hindi ko maintindihan pero ang epekto nito ay sapat na para magulantang ang mundo ko. Ang mga armadong lalaki na nakaitim sa paligid namin ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang mga kasuotan nila ay napunit at ang mga buto nila ay lumagutok ng may nakakabinging ingay. At ang mga balat nila ay nagkaroon ng matitigas na kaliskis. Nagsimula na silang sumugod kay Vince. Naglabas si Vince ng isang matalim at makintab na itim na espada. Ang mukha niya ay walang emosyon maliban sa matinding pagkauhaw sa paghihigante. Hindi na nagdalawang isip si Vince. Tumalon siya patungo sa mga nagbabagong anyo na nilalang. Ang bilis niya ay hindi pangkaraniwan. Halos hindi namin siya makita. Bawat pag-ikot ng kanyang espada ay may kasamang talsik ng itim na dugo. Ang mga aswang kahit malaki at matitigas ang balat ay hindi makatagal sa mga hiwa ni Vince. Ang kaliskis nila ay tila papel sa talim ng kanyang armas. Nagsimula na rin magpalit ng anyo sina Amelia at Silvestre. Ang dating mga posturang mayaman ay naging ganap na halimaw. Mga naglalakihang hayop tulad kung paano ko sila unang nakita. At ang bilis nila ay katulad ng kay Vince. Tila mga anino na nagtutunggali sa isang madilim na labang hindi sigurado kung sino ba ang mananalo. Ganon din si Fridel. Habang nagaganap ang labanan, biglang may lumabas mula sa likod ng malaking puno. Isang lalaking may balbas at matatalim na mata na may dalang mahabang bolo, si Calamberto. Mabilis siyang tumakbo patungo sa amin at agad kaming kinalagat. Salamat sa Diyos, Calamberto! Salamat. Tulungan natin si Vince.
Sinasabi ko sa inyo, mag-iingat kayo at hindi sila basta-basta. Hindi kayo maaaring makatakas! Mga hanga! Subukan mong lumapit at mapapatay kita! Samantala nadedehado na si Vince kahit malakas siya 3 laban sa isa sa labanan. Sila Silvestre, Amelia at Fredel ay nagtulungan at ang bawat atake nila ay seryoso. Napalingon si Vince kay Calamberto at nagkaintindihan sila sa tinginan. Agad na may kinuha si Vince sa kanyang bulsa, isang maliit na sisidlan. Sa pagkakataong iyon, nag-isip kami kung paano makakatulong. Tumingin ako sa paligid. Ang natatanging gamit na nakita ko ay ang mga kahoy na dapat sana ay susunugin sa amin. Tiningnan ko rin ang mga sulong na kasindi pa rin at may natitira pang gas. Pero ang lahat ng iniisip kong plano ay naputol nang maganap ang isang makapigil hiningang pangyayari. Sa isang mabilis na pag-iwas, nagawang makalayo ni Vince sa atake ni na Silvestre at Amelia. Agad siya naghagis ng isang uri ng abo mula sa kanyang sisidlan patungo sa mukha ni Amelia. Natigilan si Amelia. Ang abo na inahagis ni Vince ay tila asido sa balat niya. Dahil sa pagtigil ni Amelia, nagkaroon ng pagkakataon si Vince. Tumalon siya, paikot, at ang kanyang itim na espada ay walang awang humiwa sa dibdib ni Amelia. Bumagsak si Amelia sa lupa at ang matinding dugo ay bumulwak mula sa kanyang dibdib. Kahit isang aswang ang kanyang katawan ay hindi nakatagal. Siya ang unang namatay sa laban. Tiningnan na Vince ang bumagsak na katawan ni Amelia at wala akong nakitang kahit anong emosyon mula sa kanyang mga mata. Ang pagbagsak ni Amelia ay nagdulot ng gulat, hindi lang sa aming mga manonood, kundi lalo na kay Silvestre at Fridel. Ang kanilang galit ay napalitan ng pait at matinding pagkabigla. Amelia! Mahal ko! Mama! Hindi! Anong ginawa mo, Vince? Nakita niyo naman siguro, hindi ba? Magbabayad ka sa ginawa mo sa asawa ko! Wala pa yan sa sakit na naramdaman ko nung patayin niyo ang mga magulang ko! Lalong nagalit sina Fridel at Silvestre at ang kapangyarihan nila ay tila dumoble. Samantala tumulong si Calamberto sa pagpigil sa mga natitirang tauhan ni Silvestre na nag-iba ng anyo, gamit ang bolo at ang natirang abo sa kanyang bulsa. Si Jules naman, hawak ang bato, ay tumitingin sa natitirang gasolina. Nag-iisip kung paano gagamitin ang apoy laban sa mga aswang. Ang laban ay mas naging personal at delikado. Ang amoy ng gas at ng sariwang dugo ay kumakalat sa paligid at humahalo sa hangin. Bumaling si Vince kay Calamberto at naguto siya ng hindi gumagamit ng salita, tanging mata lang. Tumango si Calamberto at agad na inilabas ang isang sulo na kinuha niya sa lupa. Tumingin siya kay Jules at sa akin at alam ko ang ibig sabihin niya. Ito na ang huling pagkakataon. Jules! Joyce! Ang gas! Apoy! Yun ang tanging paraan para magapi at maubos natin sila! Gagawa namin ng paraan, Calamberto! Kumilos na tayo, Jules. Diyos ko po, huwag mo hayaang manalo ang dilim laban sa liwanag. Ako lang bahala sa mga apoy sa sulo! Hindi na kami nag-aaksaya ng oras. Tiningnan ko ang mga kahoy kung saan kami nakatali. Mabilis kong kinuha ang isa sa mga sulo na nasa lupa. At kahit nanginginig ang kamay ko, naglakas loob akong tumakbo patungo sa gitna. Palapit sa natatarantang si Fredel, nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Pero bago pa siya makakilos, naghagis ako ng maliit na sulo patungo sa kahoy na may gas. Kasabay nun, isinaboy ni Jules ang natitirang gas sa paligid. Agad na nagliyab ang apoy. Ang hiyaw ni Fredel ay mas malakas pa kesa sa tunog ng pagsabog. Ang apoy ay mabilis na kumalat, hindi lang sa kahoy, kundi pati na rin sa lupa na nabuhusan ng gas. Nagulat at nataranta si Silvestre na nakalimutan ang laban nila ni Vince at nagmamadaling tumakbo para iligtas ang sarili. Ang apoy ay naging pinakamalaking kalaban ng mga aswang. Ang mga tauhan ni Silvestre ay nagsimulang magliyab. Ang mga matitigas nilang balat ay hindi makatagal sa matinding init. Ang hiyaw nila ay tila nakakabingi, isang halo ng sakit at matinding pag-aalangan. Hindi na sila makagalaw ng maayos. Ang mabilis nila ay bumagal at ang kapangyarihan nila ay tila nawala. Sumugod si Vince at si Calamberto. Si Vince na sugatan na at nag-aalinlangan pa rin ay nagpakawala ng huling lakas.
Ang kanyang espada ay humiwa sa hangin at bawat hiwa ay sinundan ng pagtama sa mga nagliliyab na aswang. Si Calamberto kahit matanda na ay hindi nagpatalo. Ang kanyang bolo ay walang mintis at ang bawat hiwa niya ay lalong nagpadagdag sa apoy ng kalaban. Si Fredel na baliw na sa sakit at galit ay tumakbo papalapit kay Vince. Hindi na siya nag-iisip. Tanging paghihiganti na lang ang nasa isip niya. Ang apoy ay hindi niya inalintana. Kung mamamatay ako, dapat mamatay ka rin, Vince! Magsama tayo sa impyerno nang wala nang ibang makinabang sa'yo! Anak ko! Wag! Pilit siyang hinila ni Silvestre palayo sa apoy pero huli na ang lahat. Nagawa na ni Vince ang huling atake. Sa isang mabilis na iglap, hinagisan niya ng natitirang abo sina Silvestre at Fredel at sabay na itinulak sa malakas na apoy. Naging isang malaking bonfire ang buong paligid. Ang mga aswang ay tuluyan ng natalo ng apoy. Ang kanilang mga katawan ay nagmistulang abo at ang amoy ng sunog na laman ay lumaganap sa ere at ang boses ng paghihirap ay tuluyan nang nawala. Muling bumalik ang katahimikan maliban sa tunog na naglalagablab na apoy. Pagod, sugatan at halos walang lakas na tumayo si Vince sa gitna ng usok. Ang dugo sa kanyang braso ay patuloy na dumadaloy pero buhay pa siya. Tiningnan niya kami at sa mata niya nakita ko ang kalungkutan. Hindi yan tagumpay. Yumakap ako sa kanya na mahigpit sa kabila ng dumi at dugong nakakapit sa kanya. Naramdaman ko ang pagod at bigat ng mundo sa balikat niya. Ang araw ay tuluyan ng sumikat at ang init ng araw ay nagpaalala sa amin na kahit gaano man kadilim ang gabi, may liwanag pa ring darating. Ang paghihiganti niya ay natapos na pero ang buhay namin ay kailangan pa ring buuin muli mula sa mga abo. Lumipas ang 2 linggo sa kabila ng matinding laban. Ligtas kaming nakabalik sa aming dating bahay. Malayo sa mga abo ng lumang mansyon. Ang mga sugat sa katawan ni Vince ay unti-unting naghilom dahil sa tulong ni Calamberto, ngunit ang bigat sa kanya ay nanatili. Isang hapon natanaw ko si Vince sa labas ng bintana, kaya tahimik akong lumapit. Ang kapaligiran ay may lungkot at hindi maipaliwanag. Alam namin, kahit hindi namin sabihin, na ang aming pagtatapos ay hindi magiging masaya. Ang aming kwento ay isinilang sa kasinungalingan at nagtapos sa apoy at kamatayan. Joyce, kailangan ko na umalis. Aalis? Saan ka pupunta? Malayo. Malayo sa'yo. Alam ko may pangako ako sa'yo pero pasensya na kung hindi ko yun matutupad, mahal ko. Ang kapayapaan ay ang tanging bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Masyado na ako maraming nagawang kasalanan at sobra-sobra na ang sakit na naidulot ko sa'yo, pati na rin sa pamilya mo. Dahil doon, mas gusto kitang palayain. Ayaw kitang ikulong sa akin. Joyce, hindi kita deserve. Hindi kailanman at kahit sa susunod pang buhay. Ayaw kitang pahirapan. Kahit ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Kailangan kitang palayain. Hindi ako karapat-dapat sa iyo, Joyce. Hindi ako ang lalaking magbibigay sa iyo ng payapang buhay. Ang gusto ko lang, mamuhay ka ng payapa. Malayo sa lahi namin. Malayo sa gulo. Salamat, Vince. Kahit nakagawa ka ng mga kasalanan, kahit nasaktan mo ako sa simula, salamat sa pagiging totoo mo sa akin sa huli. Hindi ko maikakaila na minahal kita at pinatawad na kita. Sana mahanap mo rin ang kapayapaan na hinahanap mo, Vicente Jr. Pwede ba kitang yakapin sa huling pagkakataon? Oo naman. Salamat, Vince. Salamat sa pagmamahal. Sana sa susunod na babaeng mamahalin mo, magawa ka niyang matanggap. At huwag ka lang magtatago ng kahit ano. Kahit gaano pa kahirap aminin ang totoo. Salamat din, Joyce. Babaunin ko ang mga alaala nating dalawa. Kahit saan man ako magpunta. Mahal na mahal kita palagi.
5 taon na ang lumipas, ang mga sugat at masalimuot na alaala ay naghilom na. Ang kwento namin ni Vince ay nagtapos bilang isang trahedya. Patunay na ang pag-ibig na nababalutan ng kasamaan ay kailanman hindi magtatagal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangan maging misteryo o puno ng panganib. Ito ay payapa, tapat at matatag. Si Vince sa totoo lang po, wala na akong balita sa kanya maging kay Manang Sally. Nung una naman nakakausap ko pa sila sa tawag pero kalaunan nawala na rin kami ng contact. Tingin ko'y binlock na ako ni Vince sa lahat. Pero sana kung nakikinig ka man ngayon, Vince, sana'y natagpuan mo na ang kapayapaan ng iyong puso at wala ka ng bigat na dinadala ngayon. Sana nasa maayos ka ng kalagayan at nahanap mo na ang babaeng para sa'yo. Nang hindi kinakailangang itago kung ano at sino ka. Ako si Joyce. Minahal ako ng isang aswang na minsan ko ring minahal at tinanggap. Pero sa kabila ng lahat, hindi kami nagkatuluyan sa dami na nangyari. Ang aking boss na aswang ay nakamit ang kanyang paghihigante ngunit ako naman ay nakahanap ng tunay at payapang pag-ibig sa piling ni Jules. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pakikinig. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Ayan, humingi muna tayo ng malalim mga kaaswang. Grabe talaga yung kwentong pinadala sa atin ni Joyce. Sabi ko na mga bese, pag ang pag-ibig may halong monster, literal man o hindi, talagang sisikat ang araw, aatras ang buwan, at may iwan tayong nakanganga sa mga pa-plot twist, no? Anyway, ako muli si DJ Rosana at handang-handa na ako ichika sa inyo at i-dissect kung gaano kalalim ang hugot ng istoryang ito. Una sa lahat, applause kay Joyce kahit alam niyang may tinatago si Vince. Kahit nag-umpisa sa kalokohan, nagawa niya pa rin tulungan at tanggapin. Kasi aminin natin mga kaaswang kapag tinamaan ka, kahit pa amoy panike o amoy pakpak yan, no? Hindi mo naisipin ang lahi, di ba? Ang tanong lang, bakit mo tinagalan ng pagtatago, Vince? Para sa akin, ang pinakamalaking trahedya dito ay hindi yung pagiging aswang ni Vince, no? Yung trahedya ay yung pagtatago niya. Narinig mo yung sinabi ni Joyce, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangan maging misteryoso o puno ng panganib. Ito ay dapat payapa, tapat at matatag. Sass, di ba? Parang yun na yung punchline ng buong story natin. So kahit anong lahi mo, kahit anong bigat ng nakaraan mo, kung genuine yung feelings mo, magiging tapat ka. Oh. Okay, sige, let's talk about Vince. Hindi ko siya hinuhusgahan mga besa. Ang bigat ng pinagdadaanan niya. Naulila dahil sa ibang aswang at naging coping mechanism niya ito, yung pagganti. Ang pag-ibig kay Joyce ay naging pantakip lang at ang pagmamahal niya kay Fredel ay isang taktika raw para makagante. Nako, Vince, kahit magandang intensyon mo para kay Joyce, ginawa mong palabas ang sarili mong buhay. Para saan pa ang pag-ibig kung ang pundasyon natin ay kasinungalingan at ang galit na yan? Walang ganyanan mga kaaswang. Ang puso ay hindi laruan o weapon para lang makagante. Oh. At itong si Fredel naman, ang ibang babae na hindi ko alam ginagamit lang pala. Ang hirap nun mga besa, double trauma. First, kahati ka pala. Second, ginagandayan ka lang pala ng taong mahal mo. Kaya naman mga kaaswang, ang moral lesson dito, huwag na huwag ka maging collateral damage laban sa iba. At lalong-lalo na huwag kang papasok sa relasyon na may agenda. Maliban na lang na ang agenda nyo mahalin ng isa't isa ng totoo, diba? Kahit aswang pa si Vince, sana ginamit niya yung lakas niya para ipagtanggol ang sarili niya at hindi para balutan ng kasinungalingan yung pag-ibig na ibinigay niya kay Joyce. Kung talagang mahal mo, ipaglalaban mo ng malinis. Ang pag-ibig hindi dapat nagtatago yan sa dilim, no? Dapat nasa liwanag yan para malinaw yung usapan. Parang buwan na nagniningning sa kalangitan ng Aswang Radio. So ano ang natutunan ko mula sa napakagandang istoryang ito ni Joyce? Tatlo lang. Pag-ibig, hindi paghihigante. Ang pag-ibig ay dapat lunas, hindi sandata. Kapag may sugat sa nakaraan ang kailangan mo, hindi kailanman magiging matamis ang pag-ibig kung ang hangarin natin ay ang paghihigante. Ang katotohanan ay laging magiging lamang. Gaano man kahirap o katotoo, mas maganitong dalhin kaysa sa napakabigat na balabal ng kasinungalingan. Sa dulong, tapat ang mananaig, kaya huwag kang mag-aaksaya ng oras. Kung hindi mo kayang tagapin ang sarili mo at kung patuloy ka pa rin magtatago, huwag mo nang isama ang iba sa sarili mong gulo. Self-love muna bago aswang love, no? Napakaganda ng kwentong ito mga kaaswang. Sabi ni Joyce, sana daw ay natagpuan na ni Vince ang kapayapaan at ang babaeng tatanggap sa kanya na buo. Vince, sana nga
At dyan na nagtatapos ang ating dissection sa kwentong ito. Pero syempre, hindi kompleto ang gabi ng Aswang Radio kung wala ang boses ninyo, mga mahal kong tagapakinig. So bago ako magpaalam mga kaaswang, gusto ko mabasa ang inyong mga opinion. Ano ang mga natutunan at insight nyo sa kwentong ito? Please i-comment nyo sa comment section down below at babasahin natin yan. Hanggang sumuli, ako si DJ Rosana nagsasabing, bawal akong kagatin. Unless ilabe. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halika